The seed is the word of God. Christ is the sower. All who come to him will live forever. I will sing of your salvation. Blessed day, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, and the gift of ulan, of rain. Today, it is raining. Sana lang hindi masyadong maraming masalanta, hindi masyadong malakas. Sana huminto na ang ulan. Yes, kailangan natin ng ulan, kailangan ng dam. Ang ulan para ma-serve niya yung purpose niya, pero hindi natin kailangan ng over na ulan. In today's gospel, allow me to read a portion of the gospel according to Saint Matthew. A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. We have a very nice gospel reading for today. It is all about listening the word of God. It is about the seed na tumubo sa matabang lupa, kagaya ng nasa hair ko. Tumubo sa matabang lupa. As the saying goes, yung mga tumubo, yung hinasik na mga buto sa hindi rich soil, 'di ba? Wala lang namatay, it withered, nalanta, pero yung sa matabang lupa, yun ay lumago, naging plant at namunga. Kagaya rin natin. Ang mga gospel readings, 'di ba? Yung cycle, pagka after 3 years, it's the same gospel reading. So if you are 60, 20 times mo nang narinig yung gospel reading na yan. And bakit iba-iba ang dating sa atin ng gospel reading? Every time we read the gospel, ngayon, pag binasa mo the same gospel, 2 weeks from now, iba ang dating sa atin. Why? Kasi yun ang reason kung bakit iba meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya mas malalim ang pinagdaanan natin o mas mahirap ang dinanas natin sa buhay, mas malalim ang dating sa atin ng gospel, ng readings. Hindi lang particular gospel, pati yung readings. Dahil ibang perspective, mas malalim ang pag-unawa. Kagaya ng ang mga salita ng Diyos. When He said, "Woe to you," di ba? Maraming ibig sabihin yan sa iba't ibang klase ng tao. Mahiya ka naman. Bakit? Alam mo na ngang si Kristo ang namatay para sa iyo eh. Bakit kailangan mo pang hindi sumunod sa Kanya? Tinatawag ka niya. Hindi ka na nahiya. Diba? Ganyan. Pero, sometimes, kapag hindi naman masyado ang pinagdadaanan mo, wala lang meaning sa'yo yung woe to you. Parang wala lang. Parang dumaan lang. Bakit? Kasi depende yan sa sitwasyon mo sa buhay. So, mas marami kang pinagdadaanan, mas malalim ang pag-unawa mo sa mga reading sa Bible. Pero hindi sinasabi na may mali o tama doon sa
doon sa interpretation mo o how you reflect on what you read. Dahil si Jesus, we have the same God yesterday, today, and tomorrow. So kung ano yung sinabi niya yon dahil mahal niya tayo. Kaya nga, mga parables ang ginamit niya. Kasi para ding mga rules sa marriage na walang konkretong step by step kung paano mo aalagaan ang marriage mo, just like sa finances. Hindi ko pwedeng sabihin na, o dapat yung sweldo niya, kanya lang, tapos hindi ganon, o kaya yung sweldo niya buong buo ibigay niya sa'yo, tapos bigyan mo lang siya ng allowance. I cannot say that kasi wala namang ganon eh. Ibig sabihin, sa'yo, husband, sa'yo, wife, pag-usapan ninyo kung ano ang mabuti para sa inyong dalawa. And what may be true to you may not work doon sa iba. So, walang rule na dapat ganito, dapat yung ATM mo bigay mo sa kanya, dapat ganyan. Walang ganun. Kaya nga naman, ganun din si Jesus. Yung mga parables doon sa Bible, binigay niya yan for us to reflect on. And ang sinasabi ko nga is, kung ikaw yung matabang lupa, ibig sabihin, ikaw yung susunod sa sinabi ni Jesus na spread the word. Go out and tell the good news. Dahil nga, sa'yo, tumubo ang binhi. Ikaw ang rich soil. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing. Healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways and allow your presence in our lives to manifest. Nawa, huminto na ang kasalukuyang ulan dahil marami na po ang na-stranded, marami na ang binaha. Panginoon, please take care all of us. Ikaw po ang kailangan namin sa panahon na ito. All this we pray in your mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Take care and stay safe, everyone.